Hello, Susamen! Guten Tag! Sino nakakalam ng place na to? Looks familiar ba sa inyo? Marami nagtatanong kung need pa ba yung A1 or A1 na journal. Ba yung A1 certificate. So, sa mga nag-a-apply ng FRB visa, kung meron kayong partner na nagwo-work sa Germany, specific sa Germany, so, yung visa na i-apply natin, kung gusto natin makasama yung ating family doon sa Germany, so, ito yung FRV visa or Family Reunification Visa. So, itong visa na to ay hindi lang ito para sa mga German partners. So, kasama din dito yung mga ibang lahi, Filipino ka man na nagtatrabaho doon at gusto mo kukunin yung iyong asawa o yung inyong anak. So, ito ay FRB yung i-apply natin na visa. So, andun naman yun sa website ng German Embassy. So, kailangan pa ba yung A1 na certificate? Yun yung mga maraming tatanong kung need ba talaga o hindi na need. Kasi maraming naguguluhan kung need ba talaga kumuha or mag-exam ng A1 German exam. So, in my case, dahil yung partner ko ay German citizen, so I need to have this A1 certificate dahil ito yung requirements sa pag-apply ng Family Reunification Visa. So ito guys, take note, if you are married to the German citizens, so need natin talaga kumuha ng A1 certificate. So saan ito makuha yung A1 certificate language or A1 German certificate? So makukuha natin ito sa affiliate lang or naka-connect doon sa embassy. So sa akin, depende sa inyo kung gustuhin nyo rin. Pero prepared ako na pumunta doon sa Goethe Institute kasi nung sa Hong Kong ako, Goethe Institute na talaga yung school na pinuntahan ko rin. So dito ako nag-exam. So in my next video, tatalakayin ko sa inyo kung paano kumuha din ng appointment. So we need appointment lahat. Ngayon guys, all is online appointment. Hindi ka pwede mag-walk-in, hindi ka pwede pumunta doon. Ay, kuha ko nag-exam, hindi. Kailangan natin ng appointment. Lahat na ngayon ay appointment na. So, ayun. So, kailangan kung yung partner mo ay German citizens, you need to get an A1 certificate. Pero, ito guys, may mga exemption. Example, buntis ka na Pinay o na buntis ka na asawa dito sa ibang bansa o dito sa Pilipinas, ilagay natin dito sa Pilipinas. And then you need to go na sa Germany to reunite to your husband or mag-apply ka na ng FRB. So may mga exemption yan. Kung need na talaga na nagmamadali kang pumunta na doon at sabihin mo na buntis ka ng ganitong buwan na o 4 o hindi ko lang alam kung na specific. Pero exempted kayo na hindi nyo na need ng A1 certificate. Yan. So, problema yun sa mga katulad sa amin na hindi na mabuntis o hindi na gustong mabuntis pa. You know? Kasi wala exemption sa amin. Talagang kukuha kami ng exam. So, yun yung nabasa ko na pwedeng hindi ka magkuha ng exam ng A1 certificate, hindi ka required kung buntis ka. So, depende rin siguro sa months. Diba? Kung 4 months o 5 months, syempre kung buntis ka, diba? Parang hindi ka makakonsentrate or baka ma-stress ka. Syempre, buntis ka. So, exempted ka. Ayan. And then, ito pa guys, sino pa ba yung exempted na hindi na kumuha ng A1 certificate? Hindi na kailangan ng German language o ito yung A1 certificate. So, ito pa yung mga Filipino na nagwo-work o ibang lahi na hindi EU or hindi sila German citizens. Hindi nila kailangan kumuha or mag-provide ng E1 certificate. So, kung yung asawa mo ay Filipino, nagwo-work sa Germany, at ikaw na asawa nandito sa Pilipinas, so, hindi mo kailangan ng A1 certificate. So, very clear.
na yung required lang na kumuha ng A1 certificate at required lang na ibigay natin sa German Embassy yung may mga partners lang na German citizens. So, yun lang guys. Okay. So, kung ikaw ay may anak, halimbawa, may anak ka na dadalhin mo. So, need ba niya kumuha rin ng A1 certificate? Hindi guys. Pag minor pa yung ating mga anak at gusto natin kasama sa pag-apply ng FRB visa, at hindi pa siya naka-reach ng 16 years old, naka-reach, o hindi pa siya 16 years old, hindi niya kailangan ng language or certificate. So, tayo lang. So, pag 16 years old na gusto mo siya dalhin, kailangan na nila ng sarili nila na certificate. So, I think C1 it is needed for them, for 16 years old, na mag-apply ng FRB kasama yung nanay. So, yun. So, may mga exemption tayo. Depende kung anong situation mayroon ka. So, ako, wala na akong minor. So, if dalhin ko yung anak ko at i-apply ko ng Family Reunification Visa, kailangan niya na mag-aral ng C1. Ayan. So, pero hindi naman siya pupunta, hindi naman siya kasama sa pag-alis ko dahil siya ay nag-aaral. So, tatapusin na lang niya muna. Okay, so yun yung mga exemption sa E1 certificate. So, very clear na kung may EU na partner ka or German citizens na partner, yun yung need lang ng A1 certificate. So, saan mag-exam? Depende sa inyo. Ako, pero pag ako ang tinanong nyo kung saan ako nag-exam, sa Goethe Institute. Yan. So, mag-appointment kayo doon at kumuha kayo, magbayad, and then may schedule kayo na kailan yung exam. And then, after 3 days, lalabas na yon kung nakapasa kayo. So, ready na yung ating certificate, no, na i-submit doon pag mayroon na tayong appointment sa embassy. So, yun lang. At, nasabi ko na, may mga exemption yung E1 certificate. Hindi lahat ay kailangan may E1 certificate. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. At kung meron kayong mga katanungan, clarification, and questions, ayan, just comment below and sasagutin ko yung inyong mga question. So, that's it for today. And thank you so much for watching. At sa mga hindi pa nag-subscribe, don't forget to hit the subscribe button and like, share, and comment, and yeah, kung meron kayong tanong, comment below. Thank you so much and see you in my next vlog.